Hallelujah! Good morning po sa lahat. Lalo tigit sa ating Panginoon na tagapagligtas, Panginoong Isus at ang ating Amang nasa langit. Magandang umaga po. Tayo po muli ay mag-uumpisa sa ating Sunday School. Purihin ang Panginoon. Tayo po muli ay manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito, Panginoon. Dalayan po Lord na patilayan mo pa ng kauntiang ulan, Panginoon. Sa ganun lahat, ang iyong mga anak ay makarating sa umagang ito, Panginoon God, na makasama namin, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Iyo po ang aming itataas, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Kuya Mark. Parating silang mag-asawa sa Ganyan Kristi, Panginoon, para sa gawain mo. Ama, salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong speaker sa umaga ito sa aming Sunday School. Panginoon, si Kuya Mark, Panginoon, bigyan mo siya ng katalinuhan, mahabang buhay, akas ng katawan, magandang kaisipan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buhay niya na patuloy mong ginagamit, Ama, sa ikalalago ng gawain sa lugar nito, Panginoon. Salamat, Father God. Dalayan ko, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, na isang mamutawi sa kanyang mga bibig sa umagang ito, Father God, at magkaroon ko ng kapangyarihan mula sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat, ang aming hiling, Panginoon, alam namin, Lord, ito'y pagkakaloob mo, Ama. Pamdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Natawag ako si Kuya Mark. Morning, Kuya. Praise the Lord. Salamat po, Pastor, sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pagka umuulan, tayong mga Kristiyano, minsan hindi na makita sa simbahan. Dahil nga po sa nasusulat, kayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang asin pag naulan natutunaw at ang ilaw pag nabuhusan ng ulan mamamatay, ay purihin ang Diyos dahil hindi tayo naapektuhan. Nakarating tayo ng buong asin at nagliliwanag. Hindi sa malapad yung loob, pero yun ang nasa sulat. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ibinibigay sa akin ng Banal na Espiritu na talakayin sa umagang ito ay may kaugnayan sa mga na-oobserbahan natin sa mundo sa panahong ito. Lalong-lalo na po kapag ka mayroon pong mga events na may tuturing sa Israel, yan lagi ang palatandaan ng near end times. Kaya nga ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay hindi my way. The end is near. Diba karton yun? My way, the end is near. And now, the end is near. O di yung umpisa tama din. Hallelujah. Kasi nga po, kung ating pong oobserbahan yung sitwasyon sa ating mundo, ang mga balita tungkol sa mga kaguluhan, sa mga kalamidad, sa mga salot, sa lahat ng giyera sa buong mundo, parang very common, pangkaraniwan na lang na nababalitaan natin. Subalit tandaan natin mga kapatid, na ang mga nangyayaring ito ay hindi nagkataon. Ang mga pangyayaring ito ay ayon sa kalendaryo ng Panginoon. Kaya kung halimbawa tayo ay, hindi halimbawa, tayo talaga yung mga anak ng Diyos at inaaral natin ang programa ng Diyos, makikita natin na ang mga nangyayaring ito ay nakasulat na. Kaya tingnan nyo sa ating mga Biblia sa 24 ng Mateo, yung buong chapter niya kung babasahin natin, nandoon yung mga warning at yung signs ng second coming. And therefore, pag binasa natin yan, kasi mahaba naman yan masasabi natin na ito na nga ba talaga, Panginoon, ang mga tanda ng iyong muling pagparito? Maliban dyan sa ating mga nakikita na mga nakasulat yan sa Matthew 24, meron ding sitwasyon na makikita din natin sa buong mundo, sa ating mundo as believers. Kasi yung mundo, which is generally, pag pinag-usapan ng mundo, yung sanlibutan, yung tinutubos ng Panginoon, di ba? Pero sa ating Christian world na tinatawag, makikita rin natin yung sitwasyon na parang napakarami yung natatabangan
parang nanghihina. Lalo na yung mga matatandang simbahan, makikita mo na parang sa Revelation chapter 3, ang tawag sa kanila ay lukewarm, malahininga. Which is napakadelikado ito mga kapatid, sapagkat pagka tayo ay maligamgam, ang sabi ng Panginoon, isusuka kita. I will speak out from my mouth. And therefore, ang ating pag-aaralan ngayon warning sa atin. Mapalag nga lamang tayo dahil bata pa ang iglesia itong pinagkatiwala ni Pastor. Ibig sabihin yung mga mananampalataya dito ay meron pang eagerness na makinig. May eagerness pa umatin sa mga gawain because bata pa sa pananampalataya. Nandun pa yung pag-aapoy. Up to 3 years, maobserbahan mo yan, mainit na mainit yan. Then after 3 years, tandaan natin, hindi ko ito hinuhuna, kundi ito yung obserbasyon natin sapagkat yun yung karaniwang nangyayari. Even to the disciple of Christ, yung after 3 years ng kanilang ministry sa lupa, after 3 years, nanghina yung iba. Nanumbalik sa kanilang mga dating gawin. Yung iba, mga ngawil, mga galambat, mga panday, siguro mga nagnegosyo. Nanghina sila. Pero gusto kong pumbalikan muna bago natin dakuin yung ating main topic. Ano ang naging cause ng pagsamba ng mga Israelita sa gintong baka na ginawa ni Aaron? Yung pagkainip. Sabi doon sa Exodus, at nainip ang taong bayan dahil sa pag-akyat ni Moses doon sa Mount Sinai, ang mga tao ay nainip dahil 40 days hindi pa bumababa si Moises. So ang tendency ng mga Israelita ay utusan si Aaron na gumawa ng baka, anyong baka, at sabihin na ito yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kahit naman siguro ikaw, tatay, tapos ito yung ginagawang kabutihan sa iyong anak, tapos ang sasabihin mo, yung kapitbahay ang gumawa nito sa iyo, di ko pangit, masakit sa kalooban ng Diyos. Kaya pinuksa yung marami during those time because of the jealousy of God sakay doon sa mga tao na ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto, pero ang inyong sinasamba yung baka, yung ribulto, yung Diyos-Diyosan. Kaya kahit na medyo may usapan pa ang mahal na ama at si Moises, pinababa na. Sabi, sige na, bumaba ka na. Tingnan mo nun yung bayan. Nagkakagulo at sumasamba sa ibang Diyos. Kaya dinalin-dalin ng Panginoon na sinulat yung 10 utos doon sa bato. Tapos ibinigay kay Moises. Ang Diyos pa mismo ay nag-provide ng bato na pagsusulatan. Ang siski, pagbaba ni Moises, nakita niya yung mga tao ay nagkakagulo. Sumasamba doon sa baka na ginawa ni Aaron. Kinulik tayo lahat ng mga hikaw, mga kwintas, para gawing baka. Anong nangyari? Itinapon ni Moises yung bato, yung tapyas ng bato na nasusulatan ng 10 utos at nawasak dahil sa kanyang galit. Sahya na rin ni Moises sa Panginoon. But what is the cause of their worshiping to idols? It is because of their inip. Nainip sila. Ano ba sa English yung pagkainip? Pagkabato, Sir Paul. Ano English na pagkainip man? Kasi Tagalog man tayo. Sige na, inip na lang. Ano tayo bang English man? Bored. So, nandun sila sa social media dahil nabubulit sila. Hindi. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Hindi sila pumunta sa social media. At yun mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa ating topic ngayon. At yun din ang sitwasyon ng Christian world. Tayo ngayon ay nandun sa tinatawag na Laodicean Church. Pag binasa mo yung Revelation chapter 3, verse 14 natin, makikita natin doon na yung sitwasyon ng simbahan ay pinapalagay nilang sila'y mayaman. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi mo alam na ikaw ay hubad, ikaw ay bulak, kaya bumili ka sa akin ng damit upang makamtan ang iyong kahubaran at ng ointment na ilagay sa iyong mata upang makakita ka. Which is ang tinutukoy, mag-invest ka sa righteousness sa akin at mag-aral ka sa aking salita upang makita mo kung ano talaga ang totoong programa ng Diyos. So, basahin natin ng 2 Peter chapter 3, verse 3 to 9.
Sino po nakakita? Pakisuyo. Tuloy po mga kapatid. 2 Peter chapter 3, verse 3 to 9. Ang ganda, 3 times 3 equals 9. Pakibasa po doon sa mga nakakapa. Ano sabi niyan? 2 Peter chapter 3, verse 3 to 9. Ito po ay tumutukoy sa sitwasyon na ang mga tao ay sobrang naiinip at parang iniinsulto na nila yung mga mangangaral. Pakibasa nga ko eh. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Okay na ba yun? Sa hanggang 9? 3 to 9. 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw na lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na kita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangit ng mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ng langit at lupa. Nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ng lupa mula sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig na malalaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kakalimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon ang isang araw ay isang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ng lahat na makakapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Amen. So, marami na ang mga nangaral tungkol sa second coming, tungkol sa end times, at karamihan sa mga nangaral tungkol dito ay nangawala na. Physically, nangamatay na sila. So, ano ang nangyari? Yung mga tao umaasa na, uy, sabi ni Peter, malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Pag hindi nila nakita yung katuparan nun, nanghihina na sila. Nagkakaroon ng pagkainip. Pagka sinabing sa ganito, di ba may mga tao pa nga, may mga mangangaral pa nga, nagtatakda ng mga panahon, oras, taon, ng ganito darating ang Panginoon. Huwag tayo maniniwala doon sapagkat maraming darating na mga tawag nito, false prophet and false teacher na magsasabi nga na ganun yung takdang panahon. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon o ang second coming. Ngayon, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon, unang-una, dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataong makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Dahil ayaw niyang may mapahamak sa atin. Sumapalad tayo dahil tayo nandito, ngunit dapat meron tayong gampanang papel sa programa ng Panginoon. That's why we are studying, nagkakaroon tayo ng pag-aaral, nagiginig tayo ng mga pagtuturo, upang maunawaan natin na yung programa ng Diyos may sariling kalendaryo, may sariling time frame na hindi natin siya piling pangunahan kung kailan siya babalik. But we must be also aware sa mga tanda na ibinilin ng Panginoon. Nga, kapag nakikita na niyo itong mga tanda na ito, tandaan ninyo, ito'y mga pasimula pa lamang ng mga darating na paghihirap at pag-uusig. Kaya kung babasahin natin doon sa 24 ng Matthew,
Basahin ko simula sa 1. At lumabas si Jesus sa templo at paayong o payaon sa kaniyang lakad at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusalik ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maggulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ito ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkakayo'y ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkakayo'y maraming magsisitison at mga kakanuluhan sa isa't isa at mga kakaputan sa isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon, darating ang wakas. Ano yung huling tanda? Pag naipangaral na yung ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo sa kadarating ang wakas. Doon sa Matthew 25, Matthew 28, verse 19. At humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang aking salita at inyong bautismon sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung command, yun yung role na gagampanan natin para sa programa ng Panginoon, para sa kanyang second coming. Tandaan po natin mga kapatid, may pinangangaral na itong second coming na ito noong panahon pa nila Apostol Pedro. At noong mga panahon na yon, wala pa pong social media. Wala pa pong katulad ngayon na isang pindot mo lang, kung pwede mo nang isend sa kapatid mo, i-evangelize yung kapatid mo kahit saan parte ng mundo at sabihin, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon bago siya muling bumalik. Noon kailangan mo magkabayo, magsakay ng barkong dilayang, bangka na isang buwan, o kaya maglakad ng pagkahahaba para maihatid yung mensahe. Yung evangelism noon, ng mga panahon nila Apostle Paul, tingnan mo sila, nangangabayo sila, sasakay ng bangka, nagkandalubog pa minsan yung bangka na sinasakyan nila para lang maipahatid yung sulat ng kanilang napagkasundan sa Jerusalem at babasahin sa mga iglesia-iglesia itinatag ni Apostol Pablo. So makikita natin mga kapatid, noong panahon na yun, kaano nakatagal yan? Almost 2,000 years na. Yung evangelism about the second coming ay tinuturo na at pinapangaral na. That's why sinasabi ko kanina, dahil sa tagal ng panahon, napakaraming Kristiyano ang naiinig at nangangayaw. At naghahanap ng kung ano-anong mga katuruan na magbibigay kasiyahan sa kanila. Kaya nga doon sa Roma 1, makapabasa natin doon na bagamat alam nila ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi na nila pinarangalan ng Diyos. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos.
Kaya kung basahin niyo sa Romans chapter 1, nandoon yung, kumbaga nag-invento na lang pa sila ng kung anong mga bagay para lang sa kanilang kasiyahan. Katulad din naman, ang sinasabi ko kanina doon sa Israel, na yung mga Israelita, dahil sa kanilang sobrang pagkainip, gumawa na rin sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. And that is also the situation ngayon sa second coming. Ang body of Christ ay nanlalamig. Kaya nga nagbabala ang Panginoon nang sabi niya, huwag nawang mataon sa panahon ng taglamig o kaya pagbubuntis ang aking second coming. Pwede natin ilagay sa isang sitwasyon na hindi literal na taglamig. Pero pwede rin taglamig. Pwede natin sabihin na taglamig spiritually to the body of Christ. At yun ang nakakatakot mga kapatid, na madatnan tayo na parang walang gana. Na parang nasa Laodicean Church. Tandaan po natin ang Laodicean Church, the last church na tinatag ni Apostle Paul, ay hindi po maituturing na kaiba sa ating sitwasyon ngayon. Pwede niyo bang basahin ang Revelation chapter 3 at verse 15. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam ko hindi ka malamig, hindi mainit pa, at sana malamig ka o mainit. Tuloy po. Hanggang 15 to 21. 15 to 21. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-abaka, habag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ay ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na gito upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko sinusupil ang lahat ng aking iniibig, kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin ginunuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa luklukan. Amen. Warning po ito mga kapatid sa atin, dahil alam ng Panginoon na darating yung panahon na magkakaroon ng sobrang pagkainip ang tao. Dahil nga po sa kanyang pangakong pagbabalik. Tandaan natin ang sinasabi doon sa Pedro na binasa natin kanina, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. And therefore, kung tayo ay naiinip, kung baga sa isang kudlit lang yun sa orasan ng Panginoon. Pero tayo bilang tao ay masyadong mainipin. Kaya ang tendency lagi ay iwanan ko na lang ito. Mag-imbento na rin lang ako ng aking relihiyon para yumaman man ako. Kung bakit dumadami ang relihiyon sa buong mundo, di ba? Kung bakit nagkakaroon ng faction, kahit totoong iglesia ay nagkakaroon din ng mga faction, pagkakahating-hati. Well, of course, Romans 28, everything works together for good for those who love God. Okay lang yun. Dahil kung hindi man nagkakaroon ng ganon, yung mga Israelita o yung mga mananampalataya ay nag-i-enjoy na lang at hindi na kumikilos para mag-evangelize. Sapagkat maganda na, magkakakilala na sa loob ng iglesia, parang okay na ito. Hindi na lang ako mangangaral para masaya tayo.
Madami ganung church, lalo yung mga matatanda ng iglesia, na parang kampante na sila. Masaya, siyempre, enjoy na sila. Pero hindi yun ang command ng Panginoon eh. Kailangan, ang sabi niya, i-evangelize ang buong mundo. Saka siya babalik. And therefore, kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, it is because hindi pa po nakakarinig ng salita ng Diyos ng kaligtasan, Ebanghelyo ng kaligtasan, ang maraming tao. Subukan nyo kayang umakyat halimbawa sa mga katutubo sa area ng Quezon at Rizal. Tanungin nyo kung kilala nila si Kristo. Hindi nila alam, mga kapatid. Subukan nyo pumunta sa mga lugar ng mga relihiyon ay Buddhism or sa China o sa parte ng mundo. Pag tinanong mo kung ano ang pagkakaalam nila kay Kristo, even mismo sa Israel ay hindi tinatanggap yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi po marami pang mapapahamak. Ang sabi ng Panginoon sa Pedro, doon sa binasa natin kanina, binibigyan niya ng pagkakataon na marinig yung Ebanghelyo ng kaligtasan at kapag ka naipangaral na itong kanyang salita sa buong mundo, saka siya babalik. Pansin ninyo bakit sa ating henerasyon ngayon, ang dami na po ng binabanggit natin kanina na pamamaraan upang maisend, may paalam yung mensahe. Isang pindot lang sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, makakarating yung mensahe. Kahit kanino man gustuhin natin basta may contact tayo. Which is yung panahon nila Apostol ay hindi nga nangyayari yan sapagkat sila ng kabayo at bangka. Mga layag at sagwan ng gamit. Samantalang tayo ngayon, isang pindot na lang ay po pwede natin may parating ng mensahe. Pero hindi pa rin natin magawa. Sorry dito ha, pero guilty tayo lahat dito eh. Mas mahaba yung oras natin doon sa mga komedyante na nandoon sa Facebook at TikTok. Kaysa mag-send tayo ng mga mensahe sa ating mga kaibigan at kapatid, paniwalaan man nila o hindi yung ating sinasabi tungkol sa kaligtasan kay Kristo. Basta na-send natin sa kanila, ay nakatulong tayo doon sa fulfillment ng ating propesiya tungkol sa second coming. So maaaring nagiging dahilan din tayo sa delay ng second coming. It is because hindi talaga nagagampanan ng mga Kristiyano yung kanilang role to evangelize the whole world. That is the reality. And we are all guilty with this sin. Nakala natin okay na lang yan. Inallow ng Lord na magkaroon tayo ng mga ganitong communication. Maybe this is also an instrument ng kaaway para magawa din niya yung kanyang purpose. Unfortunately, parang siya ang nagtatagumpay. By using the social media, mas nagiging matagumpay yung espiritu ng kaaway ng Diyos. Bakit yung sinasabi? Naka-download, nandiyan din lahat ng mga pornography, lahat ng kasamaan, lahat ng uri ng mga karumal-dumal sa cellphone. Nandiyan din po. Samantalang kung tayong mga Kristiyano ay naging mapagsamantala for the good purpose na ma-evangelize ang mundo, siguro dumating na ang Panginoon. Again, sinasabi natin ito mga kapatid, to warn us and also to encourage us na gamitin natin yung means of communication to evangelize the whole world. Na kahit nakaupo tayo, pwede natin magawa yung evangelization sapagkat ang Holy Spirit naman ang kikilos. Hindi naman tayo. But we have to send the message dahil sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig kung may nangangaral. And therefore, kung may gagawin tayong ganitong effort through social media, through cellphone, ay magagawa natin yung ating contribution doon sa purpose ng Panginoon sa second coming. We have to do our part. We could use our cellphone to do this. At nang sa gayon, yung oras habang tayo naghihintay sa Panginoon ay hindi masasayang. We are all guilty of this. Tandaan natin mga kapatid, walang exempt dito. Dahil nawiwili rin naman tayo, natutuwa din naman talaga tayo manood ng mga bagay na nakakatawa, yung mga beauty tips, mga cooking tips, whatever, nandoon lahat. Maganda. But nagkukulang tayo mga kapatid. Isang importanteng role na dapat nating gampanan to evangelize the whole world by using our gadgets through cellphone, through YouTube, through Facebook na po pwede nating magawa. Unfortunately, maaaring hindi tayo nare-remind mga kapatid. And God allows me to do this and to preach this
so that tayo kahit papano ay may magawa tayo. Tandaan natin, nandun na tayo sa huling panahon, ngunit hindi natin sinasabi kung kailan, but we are in the last days. The end is near. And so we face the final curtain, the tribulation. Yung nangyayari po sa Israel ay hindi po tsamba. Yung digmaang iyan ay nakasulat sa propesya. At kapag, tandaan natin mga kapatid, kapag kayong Russia, yung China, makialam at kumampi na dito sa grupo na ito ng Hamas, ng Hezbollah, itong mga terorista kung tawagin, pag kumampi na itong mga bansa na ito, which is, ang sabi noon, the Armageddon, which is the last war na mangyayari, World War III, di natin alam kung doon darating ang Panginoon. Sapagkat hindi niya iaalaw na mapahamak tayo sa Great Tribulation. Kaya magkakaroon ng rapture, parang ayaw ng Diyos na danasin natin yung sobrang hirap. Again, yung mga gera, mga lindol, lahat ng klase ng kalamidad, lahat ng uri ng salot, ay pasimula pa lamang ng kahirapang darating. Ngunit ang climax nito, mga kapatid, ay yung, ayaw ko lang kung anong pakiramdam nung nandoon sa gitna ng gera. Ayaw ko lang kung anong pakiramdam ng nasa gitna ng war site. Yung mga bata, yung mga buntis, yung mga nagpapasusog, ano ang kanilang pressure. That's why sabi ng Panginoon, hindi niya hahayaan na tayo ay magdanas pa ng ganon, kanya tayong dadagitin, irarapture tayo. But then, I think the question is, are we ready to face the end time? Sapagkat kung hindi tayo handa, mga kapatid, at ang ating sitwasyon ay katulad ng sitwasyon ng Laodicean Church, I'm sorry na baka sabi ng Panginoon, I will speak you out from my mouth. Malungkot po na sitwasyon yan, mga kapatid, na yung tayo ay umaasa na ligtas, ngunit kabilang pala tayo sa iluluwa ng Panginoon. Nakalulungkot isipin na inakala na tayo kabilang doon sa tawag nito 10 virgins, pero tayo pala ay kabilang sa 5 hangal at mangmang. That's why, mga kapatid, mapalad po tayo na sa pamamagitan ng ating pong mga ganitong kwento, ng mga ganitong itinuturo natin, ay ma-remind tayo, ma-inspire tayo na kumilos in relation to the calendar of God for the second coming. Because if we will do our part, baka mapabilang tayo doon, pastor, sa tinatawag na mangmang na virgins. At huwag na huwag mangyari sa atin. Kaya nga po, kung meron tayong mga activities, I mean, the opportunity to pray, the opportunity to listen to the Word of God, samantalahin natin upang mapunog tayo sa ating toolbox ng mga bagay na tungkol sa spiritual, upang kung may pagkakataon man tayo mag-share ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo mapapahiya at hindi po tayo hahamakin dahil sa kulang at mangmang tayo. Kailangan equip tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos, upang sa napapanahon man o hindi na tayo ay mag-share ng salita ng Diyos, ay hindi masasayang. Sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay pag binitawan natin, ay hindi ito masasayang. Bitawan lamang natin, either by social media or by personal evangelization, bitawan natin yung gospel of truth about salvation, at bahala na si Lord kumilos sa tao. Upang sa gayon yung ating pong paghihintay, habang hinihintay natin ang Panginoon, hindi tayo manginginig sapagkat may ginagawa tayo. Yung maghapon kapag wala kang ginagawa, parang sabi mo, ang tagal-tagal naman ang oras. Yung magdamag kapag hindi ka nanalangin, parang sasabihin, parang ang tagal-tagal ng gabi. Pero kung busy ka sa pananalangin, busy ka sa pag-aaral ng salita, mamamalay mo, uy, baga na pala. Uy, hapon na pala. Sapagkat busy po tayo sa Diyos. At kung ang ating pong sitwasyon, mga kapatid, ay naiinit na, sabi sa Panginoon, manumbali kayo sa akin sa Laodicean Church. Basahin nyo na lamang po yung Revelations at nandyan yung mga warnings sa mga iglesia. Ngunit tayo ay napapanahon na ang ating pong
Christian world, Christian community ay katulad ng Laodicean Church. Pinapalagay natin tayo ay mayayaman na, pinapalagay na natin tayo ay mga masasagana na, ngunit binasa natin doon na tayo pala ay kupad. Because we are lukewarm, malahininga, maligamgam. Subukan yung magkaping maligamgam. Aywan ko lang sa inyo kung masisihan kayo. Pero si Mrs. masarap yun sa kanya yung kaping maligamgam. Sa akin hindi ko masihan yan. Ang taas sa pagbinitawan ko, mainit pa yan. Wala nang laman. Sinilip ko ilalim, walang mabutas. Kasi sarap kapihin yung mainit. Pero yung maligamgam, hindi ko talaga kursunada. Lalo na Diyos. At ang kinakausap doon, hindi talaga yun tungkol sa kapi. Tungkol sa atin. We must be hot nor cold upang ang Diyos ay makapag-determine kung dapat kanya iluwa o dapat kanya tanggapin. Sabi niya, kumakatok ako sa inyong mga puso at sino mang magbubukas nito, ako'y papasok at magkasama kaming kakain. Tandaan po natin, tayo ay templo ng Diyos at ang tahanan ng Banal na Espiritu ang ating puso. At kung ang Panginoon ay wala sa ating puso sa mga panahon ngayon dahil malamig, malahimik na tayo, go back to your first love. Balikan natin ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Katulad ng nililigawan pa lang ni Jerome si Maika. Yung mga first love na. Kakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito at patuloy kong dalangin, Panginoon, na ito po'y makapagbigay ng paalala at babalat na rin, Panginoon, sa amin na kami, O Diyos, ay nawa madatnan mo na mainit, Panginoon. Hindi malamig at hindi rin maligamgam, kundi mainit sa pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, upang kami patuloy na maging handa, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Purihin ka, O Diyos, at patuloy mo kaming paalalahanan sa mga aral na ito. Ito'y aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning.